Hello mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good morning! Ngayong umagang ito ay gagawa na naman tayo ng Spanish style sardines, o diba? Pero ang gagamitin natin ngayon is pressure cooker kasi nung last month nasunog ang ating ginawang Spanish style sardines, pero masarap pa din. Yan nga pala ay 1.5 kilo ng bangus. Nilinis ko na pati yung dugo dyan sa gitna ng tinik na yan sa loob is kailangan tanggalin para mawala ang lansa. Then naglagay ako sa isang planggana ng kalahating tasa ng asin at nilagyan ko siya ng 1.5 ng tubig. Diyan natin ibababad ang ating mga bangus. Pero kailangan tunawin muna natin ang asin mga kaimbento. Bali, iodized salt ang ginamit ko dyan, pero kung rock salt ang meron kayo is pwede naman. Then yan, pag natunaw na ang ating mga asin, ilalagay na natin ang ating mga bangus. Dito ay mababawasan ang mga dugo-dugong natitira sa ating mga bangus. Kung makikita nyo mamaya, mamumutlay ang ating mga bangus pag biniray na natin dito sa ating tubig na may asin, o diba? Then ang susunod naman natin gagawin ngayon is yung mga ingredients. Atin naman itong ihahanda. Ayan, kung nakikita nyo ang ating mga ingredients. Meron tayo ditong dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay kalahating tasa lang mga kaimbento. Then ang ating pickle naman is kalahating tasa lang din. Then lalagyan ko rin siya ng 8 pirasong siling labuyo. And ang ating carrot naman ay 2 piraso lang at kinorti-kortihan ko lang ng ganyan. Kayo na mag-isip kung anong design ang gusto nyo, o diba? Then ang ating green olive ay kalahating tasa. Then ang black olive naman is 1/4 cup. Then ang ating asin naman dito ay 1 kutsara lang. Then ang ating pamintang buo is 1 kutsara naman. Ang ating oyster sauce naman is 2 kutsara. Optional lang yan, kung ayaw nyong lagyan, wag nyong lagyan. Then ang ating bawang naman is 2 head ng garlic, binalatan ko lang. Then syempre, ang ating olive oil. Ang ating olive oil na gagamitin is 2 tasa mga kaimbento. So lahat iyan ang ating mga ingredients. Kung titignan nyo, napakarami, pero masarap naman ang kalalabasan. Then itong binabad nating bangus, kailangan natin hugasan para matanggal ang alat, ang asin na dumikit sa kanya. Then pagkahugas natin ng 3 beses sa bangus, i-arrange naman natin ang ating mga ingredients dito sa ating pressure cooker. Bali, nilagay ko yung tagkakalahati ng mga ingredients dito sa ating pressure cooker. Ayan, kung nakikita nyo, lahat ng pinakita kong ingredients is tagkakalahati nun ang ating ilalagay dito. Pero ang ating sili is ihuhuli ko na siya, sa ibabaw ko na siya ilalagay. Kasi naman, baka pag sa ilalim ko siya inilagay is sobra namang umanghang. Ayaw naman natin ng sobrang anghang. Kasi naman, kung naaalala nyo noon, nagluto ako last month yata yun. Nagluto ako ng Spanish style bangus. Medyo nasunog siya dahil pinakuluan ko siya ng 5 oras. Kasi naman, ang ginamit ko noon is kaldero lang, hindi pressure cooker. Ngayon pressure cooker, paniguradong maganda itong kalalabasan. Nakikita ko na, o diba? Then ayusin na natin ng maayos ang ating bangus para naman pag kinuha natin ito is hindi madudurog. Kaya kailangan sa pag-arrange pa lang ng bangus is maayos na ang ating gagawin. Yung nakikita nyong madali nyo siyang makukuha pag ito ay naluto na. Then ayan, pag naayos nyo na, ilalagay nyo naman yung mga natitira pang ingredients na ating inihanda kanina. So ayan, ilalagay lang natin ang ating bawang. Yan yung tirang bawang kanina mga kaimbento. Then ilalagay na rin natin ang ating dahon ng laurel. Hindi ko na masyadong dinamihan ng dahon ng laurel. Medyo binawasan ko lang ng kaunti mga kaimbento kasi sobrang dami. Then ilalagay na rin natin ang ating carrot at isusunod na rin natin ang ating tirang pamintang buo. Then ilalagay na rin natin lahat ang natitira pang olive oil, green olive and black olives, o diba? And ang ating natitirang pickle ay ilalagay na rin natin sa ibabaw, o diba? Ang gandang tingnan. Then isusunod na natin ang ating sili. Ang sili ay sa ibabaw ko lang inilagay mga kaimbento kasi pag sa ilalim ay nilagyan ko, sobra namang aanghang ito pag ito ay nadurog, pag ito ay naluto. Then ang asin din pala sa ibabaw ko lang din nilagay mga kaimbento kasi paglagay natin ng ating olive oil at ng tubig, mag-i-spread na rin yan and kakalat na rin yan sa ating pressure cooker. And huli ko rin palang inilagay ang ating oyster sauce. 2 tablespoon lang ng oyster sauce. Then ngayon ilalagay na natin ang ating olive oil. 2 cups lang ng olive oil ay sapat na mga kaimbento. Then, ang susunod naman nating ilalagay ngayon is ang ating tubig. Bali, yung tubig na ilalagay nyo mga kaimbento, tama lang na makover nyo lahat ang mga bangus at mga ingredients. Kailangan cover na cover siya, pantay na pantay siya mga kaimbento. Kaya naman, nilagyan ko siya ng 2 tasa ng tubig. Sapat na yan mga kaimbento. Kasi noon ang ginawa ko is konting tubig lang talaga ang aking inilagay. Kaya naman, hindi siya umubra. Then, tatakban na natin mga kaimbento. Kailangan takip na takip ang ating pressure cooker para naman talagang maluto hanggang tinik, o diba? And wag yung kakalimutan ang pito na yan mga kaimbento. At pag pumito na yan, pakukuluan natin siya ng 1 oras at 20 minutes. Pakinggan natin ang pito.
Ayan, narinig nyo. Then, hihinaan na natin ang apoy. Pasensya na kayo sa aking kalan. Luma na yan. Intindihin nyo na lang. Wala pang pambili ng bago, o, diba? Then, pagkatapos ng 30 minutos, ayan at marumi na ang ibabaw ng aking pressure cooker. Pero then, hindi pa dyan natatapos yan. Aantayin natin mag 1 oras at 20 minutes. Then, pagkatapos ng 1 oras at 20 minutes, off na natin ang ating kalan. Huwag nyo munang bubuksan yan kung ayaw nyong masabugan, o, diba? Then, ang ginagawa ko dito para mabuksan ko siya ng madalian, tuluan ko siya sa gripo ng tubig para ma-lessen ang init niya at hindi na siya sumabog pag ating binuksan. Then, ayan, at luto na, o, diba? Ang ganda-ganda, hindi niyo na ako ibabash. Then, natatakot pa si Habing kainin ng tinik. Ayan, kinakapakapakapa niya pa. Sabi ko, kinakain na yung tinik niyan. Kaya naman, nung natikman niya, nagsunod-sunod na siya ng subo. Ayan, o, diba? Nagustuhan niya talaga, mga kaimbento. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Love you!